Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa Finding Hope with Ami. Ngayon po, naku, ang guest natin, napakagandang babae. Talagang totoong beauty queen. Bata pa lang siya, talagang nananalo na siya sa mga beauty contest na yan. Pero 1996, siya yung nanalong Miss Philippines World ng Pilipinas na nag-represent ng Philippines sa India. And then, ang dami pang nangyari sa buhay niya. Marunong siya kumanta, magaling siyang umarte, and then matalinong babae, negosyante. Pero syempre, gusto ko sa kanya yung talaga yung fire niya kay Lord. Yung siya yung nagsabi sa akin, yung mga pwede mong gawin ngayon, gawin mo na, lalo na yung para kay Lord. Yung magagawa mo today, wag mo na ipagpabukas. Naku mga kapatid, let's welcome Miss, the beautiful talaga, kapatid ko to. Kasi sa manager namin, si Miss Daisy Reyes. Hello, Sister Ami. Diba? How are you? Kumusta na ulit? Diba? Parang hindi pa tayo nag-i-start, parang gusto ko nang mapaiyak sa tuwa, sa kwento. Oh. General of God to grabe. Naku naman. Glory to God. Amen. Kumusta? Mabuti naman po. And first of all, let me greet you all. Kumusta po sa lahat ng mga nanonood ng Finding Hope with Ami. And I'm very blessed dahil talagang, si Lord talaga, no, sister. When you talk to God, yung spirit mo will talk to Him Parang Bluetooth. Oo. So, ito, sabi ko, kailan kaya ako ma-interview doon? Oo, talaga ba? Yes. Oh. So, here we are! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So, yun, Praise talagang God. nag-manifest siya. So, andito tayo ngayon sa salon namin. And magandang kwento kasi, nung nag-usap po kami ni Sister Ami, kung saan magandang gawin yung interview, biglang, after a while, sabi ko, why not sa salon na lang? Because, May kwento kasi to. may kwento kasi to. Yan. 18 years ago, dito ko po na-meet si God. Yung pag-usapan natin yan mamaya. Mamaya. Pero bago nangyari yan, sa mga pinanganak si Daisy Reyes Yan. na lang Wait magandang babae. Pinanganak po ako dito sa Pateros, born and raised sa Pateros. Wow, ang And, sarap ng mga balot dito. Yes, At yan. saka penon. Kilala ang Pateros sa balot. Balot at beauty queen. Oh, kaya pala. Yes. Sino-sino pa ibang mga beauty queens dito? Beauty queen. Maraming naging beauty queen dito sa Pateros. Pero ako, I think yung isa sa umabot sa national competition. Oo. Na yun, Mutya ng Pilipinas and Binibining Pilipinas. Hanggang ilang taong ka nagstay sa Pateros? Siguro mga hanggang 12 years old. Oo, kasi papalipat-lipat kami ng bahay ng nanay ko nangungupahan kami. Tapos ang lolo ko yung nagpalaki sa akin. So hindi na, since nung pinanganak ako, hindi nagsama yung nanay at tatay ko. So ang lolo ko yung tatay ko. And then siya yung nagturo sa akin sa buhay. Alam mo, meron kaming small na babuyan dati. Yung business ng lolo ko Tapos ako yung kasama niya lagi na magpaanak ng baboy, manguha ng kaning baboy. Ayan, basta inuutos, parang akong naging parang tomboy na kasi yung kilos ko. Dahil parang lalaki, ako lang yung apo na kasama sa bahay. So ako na yung laging utosan, magkariton, whatever. Yun. Naging beauty queen ka rin. Sa Pateros ba yun? Nung teenager ka? Totoo pala to, no, sister? Akala lang natin yung mga kwento na saan ka na-discover? Sa palengke. Nangyari sa akin. Sa palengke nga? Oo. Anyway, teka muna. Bago tayo pumunta doon. So, yung, nung bata pa ako, ayan yung singer kasi ako Oo. So, kami ng nanay ko, pupunta kami sa mga fiestas, yung Ricradam show kung tawagin. Pumupunta kami sa mga provinces, tapos Ricradam show, andun yung kakanta kami. Ricradam Angels ang tawag sa amin noon. So, yan yung kakanta kami ng tipong alas 4 na ng madaling araw, hindi ka pa pinakakanta. Ito yung time na sikat sila Romdic Sarmiento, sila Sister Cristina Gonzalez, na alam mo, syempre, ang uunahin yung mga celebrity kasi yun, yung busy-busy yan may mga lagari pa yan. Aalis kagad kasi kailangan. Aalis agad sila, so kailangan unahin talaga sila. So kami yung mga backup singers lang naman. Tapos yung talent fee, ang lalaki ng talent fee nitong mga to. Kailan ko kaya aabutin yung ganito? Oo. So,
Yun. Sa'yo, magkano ang talent fee? 400 pesos. 400 pesos. 12 years old, medyo okay na yun. Oo, malaki na yun. Pwede na. Malaki Madali nga, na yun. pinapakain naman kayo, di ba? Oo naman. Okay. Tsaka bata ako, Sister Ami. I was only 12 years old. So, wala sa akin yung pagod. Hindi ko naiintindihan yung pagod nung time na yun. Siguro yung nanay ko, no, pagod siya. Pero enjoy kami kasi nakaka-travel kayo sa kung saan sa probinsya. Ano. Tapos, totoo pala na yung akala natin kwento sa pelikula lang, saan ka na-discover? Sa palengke. Nangyari sa akin yun. Kasi dito po ako na-discover. Sa Talipapa. Sa Talipapa. Dito yun, sa Buting. Sa Buting. Ito, dyan sa sa Buting. So, ayun, may nagtanong lang, bumibili ako ng gulay. Oo. Ay, miss, may nagbigay ng calling card sa akin si Ate Vanji. Ayan, meron kaming beauty contest na gagawin. Parang school siya for training, gano'n. Tapos beauty contest. Tapos, October yata yun. Hindi ako nagpaalam sa nanay ko noon. So, ayun, nag-attend ako. Tapos sinabi ko na lang sa kanya, na merong beauty contest, ganyan. Sali ako. Tapos, yung place na yun, naging mananahi din siya doon. Pumasok na lang siyang mananahi doon para magkasama pa rin kami. So yun, doon ako nanalo ng townhouse, RSG townhouse. And then, hanggang sa syempre mga modeling, ganyan. So may mga talent agents na, napapansin yung itsura beautiful, ko. Kasi. Yung itsura. Matangkad. Maputi. Oo. Diba? Nung time na yun. So, ako yung naging commercial model ng Panasonic. Okay. Panasonic 2121. Ito, bago ko umpisahan, ito pala yun, yung paborito kong verse sa Bible. Kung noon pa sana siguro sa akin nasabi ito, pero sabi doon, 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Sabi doon, for what no eye has seen, what no ear has heard, what no mind has imagined, what God has prepared for those who love Him. Yun pala yung siguro yung verse ko talaga na binigay sa akin ni Lord. Noon pa. Mutya ng Pilipinas. Mutya ng Pilipinas. Hindi ka pa nag-artista nito? Mutya ng Pilipinas muna. Hindi pa. Mutya ng Pilipinas muna. Okay. Tapos, doon, syempre, alam mo na, yung mga chance na, may chance tong manalo, ganyan-ganyan. Pero doon ko na-experience yung panglalait, yung pangbubuli. Talaga? Meron din doon? Oo, grabe. As in, tipong yun yung part na time na na syempre di naman ako sanay sa intriga, yung mga ganon. Yun yung first miracle sa akin nung nag-join ako ng Mutya ng Pilipinas. Ano yung miracle? Basta merong issue that time. Tapos, binuli nila ako sa loob ng sasakyan. Sabi nila, pinahiya nila ako. They're trying to put me down. Sabi niya, oh my God, kung ako siya, alam nilang ako yon, hindi lang sila nagbabanggit ng pangalan. Sabi niya, oh my God, kung ako siya, mag-aalis na lang ako ng Sulu Hotel. Sabi niya, she's a Ganon. Sabi ganon. Buti na lang, hindi ko alam ang Tagalog ng word. Okay. Merong blessing talaga sa mga bagay na hindi mo alam. Yes. Maybe ayaw ipaalam ng Lord sa'yo. Hindi mo na lang alam. Hindi mo alam. Kasi, kung alam ko yung meaning nun, matapang din naman ako, malaki akong babae, baka na sunggaban ko na sila, ganyan, ganon. Hindi ko alam. Yung katabi ko, ganoon ako. It's okay, Daisy. Okay. So, nung time na papunta kami ng orphanage, kasi kumakanta ako eh. So, usually, pag mayroon kami event na gano'n, pakakantahin ako. Nung time na nakatungo lang akong gano'n, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Kasi yung time na gusto ko mag-suicide, mag-miracle ka naman. So, competition night, coronation night, 1995. So, nangyari, nanalo ko, second runner-up. Okay. Pero may title ako noon. Pinadala ako sa Miss Expo International. Nag-compete ako sa Ecuador. Yes. And, ito yung lesson nun, guys. Pag may ine-expect kayong bagay na hindi natuloy,
huwag kayong mag-alala kasi may mas magandang plano ang Lord para sa inyo eh. Pero ang importante, ano po ang attitude nyo and character nyo pag yung pinagpe-pray nyo ay hindi nasunod ngayon. Noong time kasi na yun, yung passport ko kasi binago eh. Yung age ko. So alam mo, nagpunta ako ng DFA mismo. So pumunta ako ng American Embassy. Na-approve ako. Okay. Yun. So ang point ko is, hindi ako nanalo doon sa competition na yon as the title holder talaga. Miss Asia ng Mutya ng Pilipinas, Miss Asia Pacific. Pero pinadala ako sa Ecuador. Doon ako nag-compete. At because of that, syempre, napakahirap kumuha ng US visa at that age, no? Nakakuha ako ng visa sa madaling paraan. And being honest. Alam ni Nay Lolit yan. Okay. Kaya lagi ko sinasabi, sister, when you're honest, kailangan matapang ka. Pag matapang ka, kailangan honest ka. Kasi sayang yung tapang mo kung hindi ka honest. Magagamit yun sa mali. Tapos, that was 1995. So, 1996. Yun na. Ito yun. So, nag-join ako sa Binibining Pilipinas. Tapos, doon ako nanalo ng Binibining Pilipinas World. Kaya kung mapapanood nyo po yung video na yon, 3 pa lang kami na tinatawag. Umiiyak na ako. Okay. Kasi sis, kahit anong title Miss World, Miss Universe, Miss International. By the way, maraming nang light na naman sa akin. Alam mo, normal naman po siguro, no? Hindi lang sa beauty contest nangyayari na talagang may taong mangda-down sa'yo para hindi mo ma-reach yung goal mo. And, para sirain yung pagkatao mo, discourage ka. Normal naman siguro yung kahit anong field, diba, sister? Mga nambabash. Pero nagtagumpay ka pa rin, diba? Ang galing. Hindi pa ako masyadong maalam sa Bible, no? Kasi bata pa ako nga, no? Diba? 18 years old ako noon. Pero, somehow, siguro mabait talaga ako. Alam mo, yung spiritual na ako. Ako naniniwala ako noon pa lang kahit na hindi pa tayo ang lumalapit kay Lord o alam kong noon pa lang inaalagaan ka na niya. Yes, inaalagaan pinabantayan ka na niya. Kahit di pa natin siya pinapansin, nandun na siya at pinoprotektahan ka na, tulad ng mga nangyari sa'yo. So, nanalo kayo, Pilipinas World. Nagaling ka doon. And then after that, kailan ka napasok ng showbiz? Okay. So, yun nga, edi naging Binibining Pilipinas World na ako. Nag-compete ako sa India. Bangalore, India. Doon naman, nanalo ako ng Miss Personality. Doon. So, voted by my co-candidates yun. Yun, tapos, naging artista na ako. Kasi 1 year yun 1 year yung reign mo. So, hindi ka pa pwedeng gumawa ng kahit anong trabaho outside Binibining Pilipinas. So, nung time na yun, nung natapos na yung reign ko, eto na si Nay Lolit. Tapos, ang ginawa kong pelikula, naka 26 films ako in 10 years. At hindi lang yun. Yung tinulungan ako, tapos ako din nakatulong sa iba. Okay. And then, yun, nagdire-diretso na, ayan siya. Kailan mo na-encounter si Lord? Okay. Doon tayo. So, yun, nilatag muna ni Lord yung buhay ko. So, syempre, before that kasi, nagkaroon po ako ng isang relationship na hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. Okay. Yun. Okay. Bakit hindi siya kaaya-aya? Kasi meron po siyang ibang family. It's not something to be proud about. So, yun, nagkaroon kami ng anak. Okay. So, yun, hi, Gabriel, pangalan niya si Gabriel Loren. So, tapos nung alam mo sis, sabi ko parang, alam mo yung pain, syempre naman, anything na hindi tama. Sabi nga, parang bato sa sapatos mo. Pag mayroong kang bato sa sapatos, lalakad ka, kahit gano'n ka komportable yung sapatos mo, kahit gano'n ka mahal ang bilhin mo sa sapatos mo, pag may bato doon, ibig sabihin, pag mayroong hindi tama, masakit pag ilalakad mo. So, anong gagawin mo? Diba? Kailangan tanggalin mo yun. Kung anong masakit sa iyo, sakit sa kalooban mo, sa spirito mo, kailangan i-surrender mo yung kay Lord, you have to be obedient. Diba? Obedience yung key dito So, yun nga. At saka isa pa, sis, kasi ang nanay ko nga ay single mom. So, sabi ko nga, teka muna,
hindi lang ito para sa akin, ito rin ay para sa anak ko. Ayoko nang lumaki yung anak ko din. Babae kasi, ayokong lumaki yung anak ko na katulad ng nangyari sa nanay ko, na naging single mom siya. And eventually, nangyari din sa akin. So, ayokong ipasa yun sa anak ko. Okay. Responsibilidad ko yun. At hindi nagbibiro ang Lord. Hindi nagbibiro din ang kaaway. Ayun yung naging drive ko na searching na ako kay Lord. Nung panahon na... Searching na ako na, Lord, parang ang sakit na eh. Diba? Tsaka parang nagusto kong mag-share sa tao, pero paano ako mag-share? Na parang, yan ba? Yan ba ang mag-share sa akin? May makasalanan din siya, parang ganon. May mga ganong thoughts ka na hindi ka makapag-serve ng 100% kay Lord kasi may ganito ka eh. Pero syempre nga, di ba? Pag lumalapit ka kay Lord, unti-unti kanyang aayusin yung buhay mo. Although habang unti-unti mo inayos yung buhay mo, syempre galing ka nga sa hindi maganda eh. Pero andyan na yung mga taong mang-iinis sa'yo na, yan ba? May nagsisimba? Ganyan yan. So, ayun. I tried my best. Meron kaming, ang storya is how I met Jesus. Kung paano ko nakilala talaga si Lord ng buong buo. At hindi lang makilala kailangan malaman mo kung ano yung gusto niya ipagawa sa'yo, ang utos niya sa'yo. So, 18 years ago, meron po akong isang kaibigan. Kaibigan siya ng kaibigan ko, ang pangalan niya si Ate Babes. Hi Ate Babes. So, siya po ay from Australia, nabibili sila ng mga gift certificate na pamimigay sa mga teachers, mga parents, libre yon pamigay. Tapos sabi niya, di kausap ko siya dito. Searching na ako ng time na yon. So, parang napapansin ko, bakit puro salita ng Diyos yung naririnig ko sa kanya? Puro Bible verse. So, nagtanong na ako sa kanya. Sabi ko, okay lang ho bang magalit? Ganun. Sinagot niya ako. Sabi niya, okay lang magalit. Nasa Bible yan eh. Diba? Si Jesus Christ nga, nung ginawang palengke yung temple, pinagsisipaan niya yung mga paninda. Okay lang magalit. But, in anger, do not sin. Huwag ka nang magmura. Kasi minsan pag galit tayo, nakakapanakit tayo. Hate the sin, but not the sinner. Yan ang pinapractice ko. Ngayon. Tapos, after that, ano nangyari? Tapos sabi niya, "Uy, Daisy, pwede ka bang kumanta?" Kasi singer nga ako, di ba? Sa church? Doon sa stage, sa school kasi ginawa siya sa school. Kinanta ko noon, na lang yung positive song. How did you know I needed someone? Yan na lang yung kinanta ko. After that, medyo na-challenge ako. Wow, wala akong alam na Christian song noon. So, tapos noon, in-invite ko sila sa bahay namin. Okay. Maybe, yun yung talagang searching na ako kay Lord eh. Tapos may isa kasi akong assistant noon. Alam mo, meron siyang pinagdaanan sa buhay niya. Nagpa-abort kasi siya. Okay, so sabi ko, syempre, pag yung words ko medyo mababaw, sabi ko, patatawarin ka ni Lord, huwag ka mag-alala. Medyo mababaw eh. So sa kanya, medyo siguro, bata pa siya, so medyo, okay, narinig niya ako, pero hindi pumasok sa isip niya, worried pa rin siya. So nung in-invite ko tong pastora sa bahay namin, alam mo, lumapit yung assistant namin. Yung kasambahay namin lumapit. Pakisabi po kay pastora, pag-pray ako. Yes. Siya na yung lumapit doon sa pastor. Pasok, pinag-pray namin siya. First time ko yun na pag-prayer meeting na gano'n. Doon nag-start. Doon na nag-start na nagba-Bible study kami. Nabot kami hanggang 2:00 ng madaling araw. So, anong pagbabago after nung na-encounter mo na si Lord? Okay. Unti-unti, nagbabasa na kami ng Bible. It took me years. Kaya wag po kayo mag-alala kasi hindi naman ganun ka-instant yun. Siyempre, i-ready na heart. Yung i-ready ng Panginoon yung heart mo eh. Ilang taon diba? yan? And yung knowledge mo, i-equip ka niya. Hindi ka niya pababayaan. At pag nilagay ka ni Lord sa sitwasyon na yun, tutulungan ka niyang lakaran yun, daanan yun. Dadaan ka sa proseso, pero sasamahan ka niya. Sasamahan ka niya. Ilang taon ka niya sinamahan bago mo finally nagawa yung... Oh my God, matagal. Siguro mga
3 years. 3 years, okay. Nagkaroon ka pa ng ibang relationship sa iba. Parang, Anong pakiramdam? May freedom? yung freedom, May iyak, pero... yun. Oo, Ano tsaka ang pakiramdam sarap na na natanggal? mag-share. Ang Oo. sarap ng mag-share. Tsaka hindi inayos mo na yung sarili ko. For example, meron kang pain. Pero sabi ni Lord, oy, may pinagdadasal ka, diba? Tsaka ito nga pala, ito ha, pag may pinagdadasal po kayo, make sure, para hindi masayang yung oras ninyo, linisin nyo ang laman ng puso nyo. Tanggalin nyo yung mga galit sa kalooban ninyo. Dahil kung gusto nyo mas mabilis ma-answer yung mga prayers ninyo, pag nandyan pa rin yan, may nakabara. Oh. So kung nagmamadali kayo, patawarin nyo agad! Patawarin yung mga nakasakit Yung mga sa'yo. nagkasakit sa'yo at patawarin niyo yung sarili niyo. Kasi ako ganun ako medyo impatient ako Kaya yung pagiging impatient ko, nagamit ko rin doon sa gusto kong maayos na agad to. Sige, kahit anong paggawa mo sa akin, gagawin ko. Kasi gusto ko nang maayos to. Tinatanggal niya yung pain. Tinatanggal niya isa-isa at pinaiintindi niya sa akin. Yun. Nare-release mo ng Nare-release ko ng tsaka yun, okay, hindi ka pwedeng baka may nangyaring masama sa kanya or sa kaibigan mo, o sa mga kilala mo na hindi mo gusto, may Natutuwa ka? hindi pwede yun. Yung, puti nga sa'yo. Pero alam mo, minsan tao lang tayo, minsan merong thoughts tayo na, ganon. Pero at least pag kay Lord ka na, ay sorry Lord, mapapaano ka agad Oo, sorry Lord. hindi ako dapat Sorry, matuwa. Lord. Hindi ako dapat matuwa. Diba? Kasi sinabi niyo rin yan huwag kang Diba? matuwa sa naghihirap na tao. Sa hindi magandang nangyari Sa iba. sa kaaway Sa mo. kaaway Dahil mo. baka mamaya maranasan mo rin yan. Yes. Maawa ako sa kanya at iparanas ko din Paranas ko siya. sa'yo. Ayoko nang ganon. Sabi nga, di ba, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Tsaka ayokong God humbles the proud Di ba? Na ayokong i-correct ako ni Lord. Lord, ako na lang magko-correct sa sarili ko. Ay? Ako na lang. Kasi pag si Lord ang kumorek sa akin, masakit Lowest point of my life. Sabi ko, pasaya ko, sis. Pasaya ko talagang ganon. Sa sahig yan. Sa sahig. Tulungan mo ako, Lord. Ganun. Lowest point of my life. Hindi ka pwedeng magkaroon ng thought na masama sa kapwa mo. Alam mo, kumuha ko ng Bible. May nagturo sa akin, ask the Holy Spirit. Tapos close mo yung Bible. You ask the Holy Spirit to help you, to answer you. Buksan mo yung Bible. Alam mo kung saan napunta. Basta napunta siya sa Isaiah 60. So verse 1, arise and shine, for your light has come. Random yan Tapos ang ending kasi na mahaba yung Isaiah 60. Basahin niyo po yung Isaiah 60. Okay. Ang ending kasi noon is, in His time, I will do it swiftly. Ayusin ko lahat yan in His time. Yun. By the way, yun nga pala ang paborito ko. Yun ang unang song ko nga pala. Nung kumakanta na ako para kay Lord. In His time. In His time. Tapusin mo yan. Buuin mo yan. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your ways, that you do just what you say in your time. Hallelujah, praise God. So, in His time, nangyari. Yun yung lagi kong naayos, nalinis. Naayos, nalinis. So, yun na. Pagkatapos no, naayos yung buhay mo, marami ka na nagawang magaganda, Yeah. di ba? Nag-counselor ka By the ba? way nga pala. Nag-counselor Teka ka. lang. Oo, naging counselor po pala ako ng Pateros. Tapos mo yung pag-aaral mo, nag-aral ka, nag-graduate ka, di ba? Ito yung nangyari namin sa amin. Ang nangyari nun is, hindi po kasi ako nakatapos ng pag-aaral ng high school. Pero yung Counselors League of the Philippines kasi meron po silang program para sa mga naging barangay captain na 20 years, 30 years, pero hindi nakatapos ng pag-aaral. Meron silang program for that na pwede kang gumraduate, magte-take ka ng mga 3 months to 6 months course na pwede kang gumraduate at merong diploma. So, yun yung binigay sa akin. O, diba? Galing, congratulations. Diba? Sabi ni Lord,
i-honor ka ng Lord kung sa paraan na favored. Yun yung favor. Na, wow, thank you naman, Lord. Diba? Richly blessed. Yes, highly richly favored, blessed. deeply Yes. loved. Yun ang hindi naiintindihan ng ibang tao Akala ng ibang tao, kailangan mong sumubsob sa paghihirap para ma-achieve mo yung goals mo. Hindi. Ito lagi ko pong sinasabi sa mga staff namin, kahit gaano kaganda yung produkto nyo, kahit gaano kayo kasipag, kahit gaano kayo kagaling, pag ayaw ng Lord, wala kayong magagawa. Kaya unahin nyo muna ang Lord. Sabi nga, search first, di ba? Yun the kingdom of God and everything righteousness and everything shall be added unto you. Matthew 6:33. Yes, yun. So, yun na nga. Kaya gumraduate ko ako. So, anyway, grabe talaga sa Lord. So, tinanong ko yung friend ko, sabi ko, Tilsa, pwede ba akong tumakbong counselor? Tara, pumunta tayo kay Mayor. So, pumunta agad kami sa Pateros Municipality. Tapos, sinamahan niya ako, tapos nag-campaign na agad kami. Nanalo naman ako. Kaya mo sinasabi kanina nagsiserve ka, pero hindi bukal sa loob mo. Yung Kasi feeling mo, hindi ka dapat nagsiserve. Oo, may ganun Di ba gusto mong mag-serve sa tao, pero parang deep inside, gusto mo mag-share about your life. Kasi maganda yung story ako sabi nga nila, from rags to riches, mga ganon. Maganda yung story ako, parang Cinderella, pero parang may kulang Hindi ma-full yung kwento ko. Kasi nga may ganong bato sa likod ko. Sa sapatos ko may bato. So doon nag-start nga yung time na inaayos na ng Lord yung buhay ko. Pinapakilala na niya. So pinapakilala na sa akin yung mga taong tutulong sa akin. Yung taong magchachastay sa akin. Yung taong papalo sa akin na, hoy, gusto ka nang ayusin ni Lord Ayaw magpaayos Diba? So, unti-unti nang ilalapit sa akin. So again, 2016, bali 6 years counselor ako Dapat meron pa akong isang term, pero that time kasi last term na nung mayor namin. So parang ako yung napisil nila tumakbo for mayor nung 2016. So sabi ko, ayoko maging mayor, mahirap yung trabaho na yan. So anyway, yung time na yun, ginawa ko ulit yun. So sabi ko, Lord, tulungan mo ako, magpa-file ba ako ng candidacy? Pero akong ganon. Binuksan ko yung Bible. Alam mo kung saan napunta yung verse? Esther 4:14. Napakagandang babae. Ano sabi sa Esther 4:14? Basta yung nakalagay doon, ang thought is for deliverance and will come to you, but you came to such a time as this yun Yeah. Such a time as this, si Queen Esther yun Sabi ko, Lord, grabe ka naman. Napaka-specific naman ito. Hindi ako makapag-question sa'yo Gusto mo minsan, pag kami pinagawa sa'yo, may tanong ka pa Lord, sigurado ka, gagawin ko to. Pero nandun ko nabuksan sa Esther 4:14, hindi mo alam na nilagay ka sa sitwasyon na ganyan, fame and beauty and all that, for such a time as this. May purpose. May purpose ka. Hindi pang sarili mo lang. Yes. Tapos tatanggihan mo siya. So, nag-file ako ng candidacy. Okay, dito na. Siyempre, pag nangangampanya ka, hindi naman po pwedeng yung ganun-ganun lang. Kailangan ipanalo mo to kasi feeling mo, si Lord ang nagpatakbo sa'yo, kailangan panalo mo to. You'll never know kung ano yung gagawin niya dun sa karir mo na yon. So, in short, natalo ako. Natalo ako. 2016 election po yun. So, ito yung friend ko ngayon, si Burns, naalala ko noon. Sabi niya, Ma'am, di ba sabi ni Lord, tumakbo tayo? Pero hindi naman niya sinabing mananalo tayo diba? Okay. Sabi niya, tumakbo tayo. Joke yun pero hindi naman niya sinabing mananalo tayo. Nagkatawanan kami. Bakit? There's reward in obedience. So, dyan na tayo papunta. There's reward in obedience. Ang importante po ay sinunod ko ang Lord. Yung utos niya. So, hindi ko alam ang purpose pala is. So, that time, papunta na kami ng shooting noon ng MMK. May taping kami noon. 6 o'clock in the morning. Call time. Nakaganon ako sa van. Nakatingin na naman ako sa langit. Remember yung kwento ko nung 18 years old ako na nagpe-pray ako kay Lord. Yan. Kasi tinanong ako nung staff ko. Sabi niya, Ma'am, di ba kayo po yung nagturo sa amin na when you pray, kailangan specific? Yan. Okay. So, yun nga, nidulit ko. Nakatingin ako sa langit. Lord, gusto ko po yung
medyo singkit, ganyan. Humingi ka na. Humingi na ako kasi Lord, give me a lover na. Alam mo, Lord, husband ganyan. na, Husband, Lord, bigyan mo ako akin. Akin. O, sige na. So, Lord, gusto ko po yung magandang magdala ng t-shirt. Ganon, magandang magdala ng t-shirt, ganyan. Lord, bahala ka na po kasi, may anak na ako. Ganon. So, hindi mo naman siguro ako bibigyan ng illegal. Oo, ayaw mo na, tapos ka na doon. Siguro naman di mo ako bibigyan ng illegal. Okay. Lord, gusto ko po, remember nag-move yung van nung time na yun, Lord, gusto ko po, 38 years old. Okay, oo. Yeah. Okay, 38 years old. Ilan taong ka nun? Bakit 38 ang gusto mo? Yun nga eh. Ilan diba? taong ka? Usually pag babae ka, mas gusto mo yung lalaki mas matanda sa'yo. Ay, ilan taong ka nun? 2 years older ako sa kanya eh. Oh, okay. So, ito na. 3 months after, nag-golf ako sa... I play golf eh. Nag-golf ako sa may Tagaytay Highlands. May nagtanong na babae, Stacy, single ka? Oo, single mom. Papakilala ko sa'yo. Sabi niya gano'n. Eh di, nasa ladies room. Ano ba yan siya? Hoy, ano siya? Gwapo siya. Ganyan. Binata siya. Yan. Lawyer siya. Di ba yung prayer ko, naalala mo? Lord, gusto ko legal. Di ba? Binigay sa akin specific legal counsel talaga. Lawyer. Galing, di ba? So, ito pa. Ilang taon na siya? 38 years old. Nagkatinginan kami yung nagtanong kasi sa akin nandun eh. So, 38 years old. Uy, sabi ko, nasan siya? Andyan sa labas. Paglabas ko ng awarding ng golf tournament eh. Sino kaya dito si attorney? Alam mo, nung nagkita kami, para pa kami naka-orange. So, yun, edi, na yan. So, in short, edi, na-meet ko na siya. Parang sabi ko, may nagtatanong na may spark ba? Wala lang. Wala namang ganong spark. Kasi yun yung pababa na kami. Ayun, nag-text na. Syempre, nakuha na yung number, ganyan. Tapos, yun yung time na, hanggang nagde-date na kami. Tapos, to cut the long story short, alam mo, hindi pa rin natanggal yung mga, ibang bato naman ang pumalit dun sa sapatos eh. Ang dami mong bato niya. Oo hindi naman perfect ang buhay natin, di ba? So, lumalapit ka pa lang kay Lord, pero syempre habang buhay tayo, may mga trials, may mga challenges. So, alam mo, tumagal yung relationship namin ng almost 2 years. Okay. Na, in my heart, Christian na ako nun eh. In my heart, sabi ko, Lord, pwede bang medyo give me chance kasi takot ako nun eh. Ito ang hindi nila maintindihan yung na Christian ka na, alam mo na yung tama, pero may relationship kayo na ayaw pa rin ni Lord. Kumbaga, may pagsasama kayo na may ginagawa kayo na parang you didn't stay pure. Yes. Okay, nung panahon na yun. Diba? Dapat kasal agad. So yun, alam mo, kinakausap ko na siya. Kasi mahirap makipagtalo sa abogado. Ano ginawa ni Lord? So alam mo, sabi ko sa kanya, attorney, alam mo, pinag-pray kita eh. 38 years old. Alam na alam ko in my heart kung bakit ka dumating sa akin. Ngayon, kung pagpapatuloy natin to, ayoko magkasala kay Lord. So kinausap ko siya, sabi ko, nandito na lang tayo. So, hawak niyo na yung ring nun. May ring na. May ring pala siyang plano. Meron ng ring. Pero yung time na yun, I remember sa Tagaytay kami, ayaw pa rin niya ibigay. Bakit daw? Parang nag-aalangan pa siya, parang natatakot siya. Noong time na yun, after 2 years, tapos nag-engage kami, 1 year pa yon kasi nagplano ng kasal. Tapos yun. Kailan ka finally kinasal? Anong date? So, ayun, 2019. 2019, you became... Uy, again 3 months after I prayed nung specific prayer, na-meet ko siya. 3 months after yun. Yun nga lang, 3 years after nakasal. Ayun, 3 years after nakasal. Number 3 ka talaga, I love you. I love you. Tapos, yun nga, so hindi pa doon natatapos yun. And then you became Mrs. Daisy Reyes Tobias. Okay. Uy, grabe talaga si Lord. Can you imagine pati last name ko, which is, sa Bible, pag hinanap niyo po, ang Hebrew word ng Tobias is goodness of God yata or gift of God. Ganun pala yun. Grabe na pati apelido mo.
Ang galing. Nakadikit sa'yo. Oh, Hallelujah. wow. Ganon. So, ilan taong ka na married? Yun, 5 years, tas 8 years. 8 years na kami magkasama, magkakilala. I remember, one time, nagpe-pray kami. Kasi may mga questions pa rin siya sa life niya. Ito na, maya-maya. Sabi niya, hagul ko. 3, 2, 1. Ganun siya. So, hindi pa ako, nakaganon pa rin ako. Sabi ko, Lord, thank you naman, di mo talaga ako pinahiya. Ano kaya yung message mo sa kanya? So, maya-maya, nung tumigil na siyang umiyak, tinanong ko na siya. Sabi ko, ano yung nabasa mo? Sabi niya, eto. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future. Amen. Ako yung na-bless kasi alam ko yung verse na yun eh. Diba? Kababasa mo ng Bible, alam mo na top 10 yun sa lahat ng laging verses na binabanggit ng mga Kristiyano. So, ako yung na-bless. Hallelujah. So, yun, mula nun, medyo, wow, mangha din siya. By the way, ako, hindi natin kayang baguhin ang tao. Let God change them. We cannot change them. Ako muna yung magpakita sa kanya kung paano yung ways ni Christ. Then doon pa lang siya maniniwala. Amen. Diba? Kasi yan ba? Lagi niya ako ginaganon dati. Kasi siya! Oh! Barry? Yes! Barry, huh? Ganun, ganyan talaga. Yan ba yung Kasi ang dami siguro nag-aaral sa kanya na to resist. Nire-resist niya. So, ngayon okay na? Ngayon okay na. Okay na siya. So, yun, I thank the Lord na kasama ko na siya dahil hindi man nagpipreach, pero kasama ko siya. Siya yung Boaz na pinag-pray ko eh. Hallelujah. Praise God. Naku, sana Boaz. lahat ng mga katulad mo makatagpo ng Boaz sa buhay nila, Yes. di ba? Yes, yan ang prayer ko sa inyo. Siguro itong interview din na ito ay para sa mga single ladies out there na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. But again, meron po kayong magagawang pinakamadali right now. Right now, ang gagawin nyo is seek God and kailangan po obedience. Kung gano'n nyo kabilis gustong ma-answer yung prayer nyo, sundin nyo na agad si Lord right now. Seek Him first. Kasi minsan din natin alam kung anong gagawin eh. But do you have a Bible? Baka po, inaano na yan. Meron ng mga amag na yan. Buksan nyo. Because God will speak to you. God will talk to you. Ano siya? Faithful siya sa atin. Faithful siya. And with God that is thought, faithful to His promises to you. Yes, can I request you? Ang dami na namin natutunan, ang dami mga advices. Thank you very much. Pero pwede bang ipag-pray natin yung mga sinasabi mong mga single moms dyan? Oo. Di ba? Or single kahit na hindi mommies. Lord, thank you so much po, Panginoon, sa chance na ito na binigay mo sa amin, Lord God. Grabe ka. It took us how many years? Salamat, Lord, dun sa bawat araw, bawat oras at buwan at taon na pinadaan mo sa amin ang mga pagsubok. Dahil, Lord God, alam po namin na bawat araw na yon meron kang mga gustong ituro sa amin na mas maintindihan namin para pag dumating po yung araw na meron kayo pagagawa namin, mas meron pong power yung words na binibitawan namin doon sa taong pinapadala mo sa amin para tulungan namin. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Sister Ami at ginagamit niyo po siya. Lord, para sa kabutihan ninyo, sa news, sa mga nanonood po nito, Lord, na kahit po ako, na-bless po ako every time I watch Finding Hope with Ami. Lord, I pray also doon sa staff na nandito ngayon, Lord God. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, wisdom, O Lord God, and financial also. Lahat po na nanonood ngayon dito, Panginoon, touch them, Lord God. Remind them that you are alive, na walang imposible sa iyo, O Lord God. Yes, Lord. Lord, maraming salamat po at patuloy niyo pong gamitin ang buhay ko para makapag-inspire sa tao, to remind them that you are alive. Lord, maraming salamat po. We pray this in Jesus' mighty name, Lord. Maraming salamat po. Amen. 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 Thank you very much. Diba? Thank you for the fire. Talagang yung high na high kay Lord. Amen. Hallelujah. Thank Praise you. God sa napakagandang kwento, sa napakaraming tips. At saka, syempre, yung advices sa mga, natin,
sa mga nanonood sa atin. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, I'm sure po napagpala kayong lahat sa kwento ng buhay ng ating kapatid na si Sister Daisy. Hanggang sa susunod po, dito pa rin po sa Finding Hope with Annie. God bless, God bless po. you.